Underbone motorcycle ba ang hanap mo? Mabilis at maaasahan? Meron tayo ditong Yamaha Sniper 155. Gaano nga ba kaganda ang underbone na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Napakaganda rin talaga ng pagkakadesign nitong kanilang Sniper 155. At ito pong ating nire-review for today, ito po yung kanilang gray color. At ito po yung standard edition. Well, mapunta na po tayo agad sa kanyang body and design. Dito sa harap, naka-emboss tong part na to. Talagang very masculine yung kanyang datingan. At very attractive itong kanyang daytime running light na nandirito sa harap nakaposisyon. At pag ating sinilip itong kanyang main light, ayan o, parang nanlilisik na mata. At nandirito po sa ibaba itong kanyang high beam, so magkabilaan po yan. At ang kagandahan po ng ating sniper ay nakahiwalay po yung kanyang low beam. At nakaposisyon po siya rito sa kanyang handlebar. So para sa akin yung pagkakadesign nito is para po siyang nagkaroon ng robotic design, no? Parang Gundam yung kanyang datingan. At very pointed din yung pagkakadesign. Napaka-cute din itong kanyang little visor na nagsisilbing parang kanyang sombrero dito sa harap. At dito sa gitna, nagkaroon po siya rito ng Yamaha logo. Naka V-shape design, matte black naman po ito. At pagdating naman po rito sa kanyang mga decal sa harap, nagkaroon po siya rito ng touch ng gray and then orange. At nakalagay po rito is 6-speed. So naka 6-speed manual transmission po itong ating Yamaha Sniper 155. At dito naman po sa bandang kaliwa may nakalagay rito na sniper. And then along with gray and orange. Well, mapunta naman po tayo rito sa kanyang side cover. Mayroon po tayong makikita rito na Yamaha logo. Well, napakatulis din, no? Very sharp yung edges. Ganon din po, pointed din po itong kanyang front cover. At makikita natin dito, nakaposisyon itong kanyang turn signals. Ayan, no? So, para po siyang diamond type. And then, naka-bulb type po yung kanyang ginagamit. At dito naman po sa kanyang side cover, nagkaroon po siya rito ng palikpik. Ayan, so titignan natin, nagkaroon ng mga butas rito na parang hasang. So nagkaroon po siya rito ng partition na parang nahati. At dito naman po sa kanyang decal, nagkaroon siya ng orange. Ayan, no? Continuous hanggang rito sa kabila, gray, at may nakalagay po na Yamaha in black color. And then ang ganda rin ng pagkakalagay nitong kanyang sniper. So nabali rito, and then nag-continuous po siya rito. At may nakalagay naman po rito na 155. At dito sa dulo is fuel injection. Well, napakatipid na rin itong ating Yamaha Sniper 155 pagdating po sa pagkonsumo ng gasolina kasi nga po, ito ay naka-fuel injected na. Mapunta naman tayo dito sa kanyang front fender. Yun, no? Ang ganda rin ng pagkaka-design, pointed din, matulis. At pagdating naman po sa kanyang front suspension, ito po ay equipped with traditional telescopic fork. So matte black naman po yung kanilang ginamit rito. Pagdating naman po sa braking system, ito po ay equipped with single rotor disc brake na bilog. Ayan, o, napakalaki rin. Along with single pot caliper na glossy black. At ang kulay po ng kanyang mags, very attractive kasi kulay orange. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, ito po ay mayroong 90 by 80-17. So ang kanya pong stock tires pang city riding condition. Well, umakyat naman tayo rito sa taas. Dito, napakaganda rin ng pagkakadesign nitong kanyang fully digital meter panel. Napakalaki rin ng kanyang screen display. Sa taas, mayroon pong Yamaha logo at sa baba naman, mayroon po ritong button selector. Pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po ay equipped with mechanical key. At mayroon na rin po siya ritong shutter lock key button. Well, subukan naman po nating i-activate itong scooter or itong kanilang underbone motorcycle. So, nandirito po itong kanyang mechanical key. Susubukan lang po nating buksan. So, lagay lang po natin dito sa slot. Ayan, nag-open na po yung kanyang shutter lock key. Pasok po natin itong kanyang mechanical key ignition and then activate natin. So, tingnan natin. Yun, napakaganda rin talaga nitong kanyang screen display. At the same time, talagang malaki, no? Very visible yung mga details na makikita natin rito. At dito sa taas, nagkaroon po siya rito ng mga light indicator. Well, nandirito naman po sa kaliwa itong kanyang high beam and low beam. So, titignan natin. So, hindi po yan naka-activate. Kasi nga po, kailangan palang i-start itong ating underbone motorcycle bago po yun mag-switch. Well, anyway, sisilipin po natin itong kanyang napakagandang daytime running light dito sa harap. Ayan, oh, ang bangis, no? So, ayan po, naka-turn on po ngayon yung kanyang pass switch or yung kanyang turn signals.
So titignan naman natin kasi nga dito po sa gitna nandirito naman itong kanyang turn signal selector, ang kanyang horn. Susubukan natin. Napakalakas ng kanyang stock horn. At nandirito naman po itong kanyang clutch kasi nga po ito ay manual transmission. So meron po siyang pa-switch rito. Ayan oh. Well, turn on natin. So napakaganda talaga ng pagkaka-design nitong kanilang Yamaha Sniper oh. Napakabangis rin. No? Talagang poging-pogi yung kanyang datingan. Well, dumako naman tayo rito sa kabila. Nandirito naman itong kanyang engine kill switch. So ang advantage naman nitong ating Yamaha Sniper 155 pagdating naman po sa mga engine error or engine problem, no? Tapos mabilis yung inyong takbo, pwede po kayong mag-engine kill switch para mamatay po yung kanyang engine. Well, very safe naman po yan pagdating po sa mga ganong situation. At mayroon din po siyang hazard dito. Ayan, no? Pwedeng i-on or i-off. So naka-turn yung hazard niya, titignan natin dito sa harap. Yun, no? Napakaganda ng kanyang hazard, no? Mapunta naman tayo dun sa likod. Itong kanyang hazard, mga KLM, malaking factor to. Very useful yan. Pagdating po dun sa mga sudden stop or di kaya kapag ikaw po ay biglang magte-turn sa kanan or kaliwa para maging aware po yung inyong mga kasunod at kasalubong. At sa baba naman po, nandirito naman itong kanyang electric starter. At nandirito naman po itong kanyang front brake. Pagdating naman sa stock po na kanyang side mirror, dahon type, maganda na rin po itong kanyang stock. At pagdating naman po rito sa gitna, napaka-brusko ng pagkaka-design nitong kanyang pairings, no? Maskuladong maskulado. May mga deep lines dito, may mga pointed design, and then mayroon pong mga butas rito po sa ibaba. Well, mapunta naman po tayo sa kanyang engine design. Yan, no? Ang ganda rin ng kanyang engine color kasi nga po matte black itong part na to. And then nagkaroon po siya rito ng chain cover. Ayan, oh, mahaba rin yung kanyang pagkaka-design, very pointed. So matte black naman po yan. And then ang cute din po nitong kanyang sprocket cover, no? Matte black din po siya. At napakahaba rin po nitong kanyang square type na swing arm. At nandirito naman po sa ibaba itong kanyang shifter. So ang kagandahan po nito ay equipped na rin po siya ng assist in slipper clutch. Well, papitik-pitik ka na lang, effortless na pagdating po sa downshifting. At dito po sa gitna, nandirito naman po itong kanyang pillion step para naman po sa ating driver. At dito po sa bandang itaas, nandirito naman po itong kanyang pillion step para sa ating backrider. At napakaganda rin itong kanilang brace na nilagay dahil nga po ito ay matte black color at aluminum type po siya, cast iron, kaya hindi po siya kinakalawang. Well, dito po sa taas, makikita natin, nagkaroon po siya rito ng two-tone color combination. So, gray sa part na to, and then, nandirito po is silver naman po siya rito. And then, may nakalagay po rito na BBA, or yung Variable Bulb Actuation. So, ang kagandahan po ng ating Yamaha Sniper 155, pagdating po sa mga pabilisan talagang maaasahan natin siya. Dahil nga po kapag na-reach nyo po yung 7,400 RPM, automatic po is gagana na po yung kanyang BBA. Well, magkakaroon po siya ng additional power and speed. Kaya maaasahan natin pagdating sa pabilisan, sa duluhan ay may ibibilis pa itong kanilang Sniper 155. At sa bandang itaas, nandirito naman po itong kanyang grab bar para naman po sa ating backrider. So glossy black naman po yung kanyang color. At dito naman po sa ibaba, pag ating sinilip, ayan o, napaka-cute din pala nitong kanyang taillight. Dahil kung inyong mapapansin, para po siyang diamond type. Pero, maliit lang po siya at very pointed yung kanyang pagkaka-design. And then dito naman po sa kanan at kaliwa, napakalaki nitong kanyang turn signals. Well, bulb type yung ginagamit at ang kagandahan naman yan is very visible po pagdating po sa turn right and left. At itong naka-emboss na part na to na mahaba, pag ating sinilip, mayroon na rin po siyang plate light. Kaya very visible na po yung ating plate rito pagdating ng gabi. May added reflector lights dito sa gitna. At ito pong kanyang rear fender ay nagsisilbing kanyang plate holder. Well, mapunta naman tayo dito sa kanyang chin set. So maganda na rin, no? Saktong-sakto yung kanilang nilagay rito. At mapunta naman po tayo rito sa kanyang stock pipe, napakahaba ng pagkakadesenyo. So magmula po rito sa gitna hanggang dun sa dulo, nagkaroon po siya rito ng heat protection guard na matte black. Kaya very safe talaga, hindi ka mapapaso. At pagdating naman po sa kanyang tip, ito po is metallic silver. So napakaganda rin ng kanyang color combination. At dito naman po sa ibaba,
nandirito naman po itong kanyang foot brake dahil nga po ito ay manual transmission. At dito naman po sa kanyang rear braking system, ito po ay equipped with single rotor disc brake na bilog along with single pot caliper na Nissin. So matte black naman po yung color. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, ito po ay mayroong 120 by 70-17. So napakakapal po nitong kanyang rear wheels. Well, kapag makapal po yung inyong gulong ay nakakapagbigay po yan ng added stability in any road condition. At pagdating naman po sa kanyang rear shock absorber, ito po ay equipped with monoshock. Kaya no, so silver naman po yung ginamit nila rito na coil spring. At mayroon na rin po siya ritong added na tire hugger para naman po ma-prevent natin yung pagtalsik ng mga dumi dito sa other body parts nitong ating underbone motorcycle. At dito naman po sa gilid, may makikita tayo rito nakalagay liquid cooled. So pagdating naman po sa mga mahahabang biyahe, maaasahan natin ang kanilang Sniper 155. Dahil pwede po natin siyang ibabad maghapon magdamag. Dahil nga po ito ay naka-liquid cooling system. At mapunta naman po tayo dito sa kanyang upuan. Napakaganda rin ang kanyang pagkaka-design. Nagkaroon lang naman po siya rito ng single color, no? Matte black rito, and then nagkaroon ng mga dot-dot dito. Yung kanyang stitches, ayan premium yung datingan. Yung pagkakatahi, ayan orange, durable naman po siya. And then yung comfortability nandirito kasi nga po malambot. Well, subukan naman po nating buksan itong kanyang upuan. Yon, so narinig po natin nag-click, so meaning to say ay bukas na. So nandirito po located itong kanyang fuel tank. At ito pong ating underbone motorcycle ay wala po siyang underseat compartment. Kaya kung inyong mapapansin ay fuel tank po yung ating makikita rito. At nandirito naman po yung position ng kanyang battery dito po sa bandang itaas. Well, close na po natin. At ang atin pong Yamaha Sniper 155 ay mayroon pong 795mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano ito kataas. Anyway, mga ka-LM, ang aking height is just around 5'6". So masasabi natin na very comfortable ito para sa tulad ko na 5'6" in height. Dahil lapat na lapat yung ating foot below the ground. At para naman doon sa mga kababayan natin na hindi naman masyadong katangkaran, nothing to worry about. Dahil pwede po kayong mag-adjust ng inyong front or rear suspension. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang ating Yamaha Sniper ay mayroon pong 155 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 13.2 kW at 9,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 14.4 Nm at 8,000 RPM. At ang bigat po ng motorsiklong ito ay mayroon pong 119 kg. At ang presyo po ng ating Yamaha Sniper 155 Standard Edition ay nagkakahalaga po ng 123,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 17,800 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 5,959 pesos sa loob ng 3 taon. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng kanilang Yamaha Sniper 155 Standard Version, ay maaari nyo po silang bisitahin dito po sa Yamaha 3S Shop San Fabian, Pangasinan. At ito po ang kanilang contact number na maaari nyong tawagan para po sa lahat ng inyong mga inquiries. At para naman po sa mga kababayan natin na is magpunta rito, ang kanila pong operation time starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Saturday.